Magandang umaga po sa inyong lahat. Let us begin by quoting the words of C.S. Lewis as he says, "In the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained, but how much love you have given." Sa Tagalog, mas maganda yun. Sa takip silim ng buhay, sa bawat pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos kung magkano ang iyong naipon, saan ka nakarating, ano ang iyong naabot. Ang tanong lamang ng Diyos ay, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob. With that thought, let us begin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Amen. Sinabi ko po kay Giselle, hindi ako tumatanggap ng imbitasyon pag Sunday. Dahil maraming trabaho sa parokya, pero kaya hindi ko po natanggihan. Sinabi ko po sa kanya, noong 2001, layo pa, 2001, ano pa, ako po ay naka-assign sa isang mahirap na parokya sa West Riverside, San Francisco del Monte, Quezon City, at sila Giselle po ay nag-medical mission. Nag-medical mission. Dumating sila, umalis sila na hindi ko siya napasalamatan. Sabi ko, paano ko kaya mapapasalamatan ito? Kaya nung nag-imbita, kahit linggo, nag-oo ako. Sa madalit sabi, ang recollection na ito, bayad utang. Bayad utang. Bayad utang. Sabi niya, oo nga, ikaw nga yung pari doon, pero medyo mataba ka pa, at saka masungit. Nagbabago naman ng tao, di ba? While contemplating in this morning's reflection, I would like to invite you to look at life and to look at Lent. Tingnan po natin ang panahon ng Kwaresma as a journey of faith, and with humble acceptance, failure is part of life, and because of the initiative of God, we receive forgiveness. We receive forgiveness. Ano po? Sa simpleng pananalita, ang buhay ay sabi nga nila, mayroong harmony, mayroong disharmony, at mayroong repair. Ano pa? Pag Pasko, palagi masaya, no? Pag tinitingnan po ninyo, pag Adbyento, palagi masaya ang mensahe, di po ba, no? Pag yung mga magulang, pag may bagong anak, lahat ng anak cute, di po ba, no? Cute, di ba? Yung mga mister na dati nag-o-overtime, nagmamadaling umuwi kasi gustong kalungin yung anak, di po ba, no? Ano sasabihin ni Mrs.? Huwag kang halik ng halik dyan, di ka nag-aahit. Ano? Talagang overprotective, di po ba? Lahat nagkakalungan. Pag bagong anak yung baby, lahat nagsasabi, kamukha ko, no? Di ba? Kamukha ko. Ha? Pero, anong katotohanan ng buhay? Pag lumalaki ang bata, kailangan pala ng gatas. Di ba? Kailangan palang palitan yung diaper. Ano pa? Nagkakasakit pala. Ang daming problema. Ang daming problema. Napupuyat ka. Yung dating cute, di na cute. Di ba ba, ano? At ano sabi ng maraming magulang? Nang lumaki ang anak na hindi ayon sa kanyang kalooban, may mga magulang nagsasabing, kung alam ko lang na lalaki ka ng ganyan, nung maliit ka pa lang, sana tinabunan ko ng una ng mukha mo. Tanggap natin
na ang buhay ay hindi perpekto. Regardless how beautiful life is started, this harmony is part of it. Nung likhain ng Diyos ang mundo, sa bawat araw, hindi naman sinabi ng Diyos maganda. Di po ba, no? Magkaroon ng araw at dilim, pagkatapos sabi niya, maganda. Ano po? Magkaroon ng mga hayop na lumalangoy sa ilog, sa dagat, pagkatapos sabi niya, maganda. Napansin po ba ninyo? And it was good. Hindi sinabi ng Diyos na, it was beautiful. It was good. Mabuti. Mabuti. Kaya nga, kailangan natin intindihin na hindi lahat na maganda, mabuti. Sabi niya, namayat ka, Father. Ano po, namayat ka? Kasi, ngayon, ang sabi ng doktor, dahil na-stroke ako, lahat na masarap, di pwedeng kainin. Dati, hinahanap mo lang lahat na masarap. Ngayon, pag pinapakain, kanina tinatanong ko, kumakain ka ba ng hopya, Father? Ha? Gusto kong sabihin noon. Di pa ba na? Bawal na ngayon eh. Bawal na. Kaya pag tinanong ko sa doktor, ano po pwede kong kainin, Dok? Sabi ng doktor, basta lahat ng masarap, bawal. Kaya pag may nag-aalok, Father, kumakain ka ba nito? Masarap po ba yan? Opo, masarap ito. Ay, bawal. Para madali, di po ba? Ano? Para madali. Para mas maintindihan ninyo, noong 2022, naghahanda po ako sa aking 24th sacerdotal anniversary. Naghahanda ka. September 17, Sabado, nagmisa ng alas 7, nagkasal ng alas 3, may kainan ng gabi sa Mega Mall, alas 8. Pagkatapos ng kasal, nagdadrive ako, papuntang Mega Mall, alas 5, at pagdating doon sa maliit na kalsada ng Pandakan, sabi ko sa katabi ko, sandali lang, naduduling ako. Naduduling. At sabi ng kasama ko, ay, baka may vertigo ka. Sabi ko, iba yung vertigo. Yung vertigo, umiikot ang daigdig. Yung duling, doble lang. Di ba ba, no? Ay sabi niya, tabi tayo, tumabi kami. Pumikit ako sandali. Ano po? Baka nga naman mataas ang BP ko, ano man, ano po. Pagmulat ko, duling pa rin. Duling pa rin. Sabi ko, hindi maganda ito. Tapos sabi niya, anong nararamdaman mo? Parang wala nang pakiramdam yung kamay ko. Parang wala nang pakiramdam. Nagdadrive ako. So parang hindi ko na nararamdaman. Sabi niya sa akin, tingin ka nga sa akin, tingin ka. Doon tumingin ako. Ngiti ka, ngiti. Ngiti ka. Ano? Bakit? Tinitingnan niya kung tabingi yung mukha. Ano po? Ay sabi niya, pantay naman. Pantay naman. So hindi yan stroke, pantay eh. Diba? Pero sabi ko, parang wala nang pakiramdam yung bewang ko. So pababa yung walang pakiramdam. Sabi ko, ganito, tawagan mo sa ganito para i-drive yung sasakyan, makisuyo ka sa guard ng Mercury na ilipat ako sa likod, tawagan mo yung doktor ko, tawagan mo yung kapatid ko. Ano po? Just in few minutes, I was completely paralyzed. Complete. Ang meron lang, ulo. Ang katawan, wala na. Kaya nung binubuhat ako ng gwardiya, mula sa front seat, pupunta sa likod, tinatanong ko doon sa gwardiya, Kuya, nakasuot pa ba yung sandalyas ko? Para, ano ko lang kung meron pa ba? Kasi hindi na nararamdaman eh. Sabi niya, nakasuot pa po, Father. Sabi niya, yapos po kayo. Hindi ko po nagagalaw ang kamay. Ano ibig ko sabihin?
Maayos na maayos ka sa umaga. Pagdating alas 5:15, paralyzed na. 3 weeks before, nagpa-blood test ako. Ang ganda ng blood test ko. Sabi pa ng doktor, "You're healthy. You are as healthy as a cow." Ano po? Kaya nung na-stroke ako, hindi na ako naniniwala sa blood test. Sapagkat merong hindi nakikita na meron ka. Ano po? Completely paralyzed. Dinala ako sa isang hospital na hindi ako maasikaso, nagpalipat ako sa Cardinal Santos. 5:15, dumating ako sa Cardinal Santos ng 10:30. Kung naintindihan ninyo ang pangangailangan ng stroke, meron lang kayong 3-hour window. Ang tawag doon ay 3 golden hours. Pag hindi kayo nasikaso doon sa 3 oras na yon, either you're patay or gulay. Kaya nung ako'y dinala sa emergency room, dinig na dinig ko yung doktor, tinatawagan yung kaibigan kong doktor, sabi niya, "Father Dave might not make it." Kaya maganda sana yung pag na-stroke, patay agad Hindi po ba, ano? Hindi. Kasi, might not make it. Sabi ko, ano kayo itsura ko? Ano ba itsura ng might not make it na, ano? Di po ba, ano? Tabingi na ba? Ano ba? Walang pakiramdam ang kamay. Alam ko, sinusundot-sundot nila yung mga paa ko, di ba? Tinitingnan nila kung may pakiramdam. Wala na. Di ba? Alam ko, may mga tinuturok sa akin. Alam ko lang, pero hindi ko nararamdaman. Ang katotohanan ng buhay ay hindi mo talaga hawak. May mga taong natulog kagabi, nangarap sa araw na ito, pero hindi na nagising. Hindi na nagising. Mayaman, mahirap, hindi na nagising. Bakit? Sadyang hanggang doon na lang sila. May mga taong nagising kanina, nagplaplano para sa maghapong ito, hindi na sila aabot. Yun ang katotohanan. Hindi natin hawak ang buhay. Kaya pag tayo nagpabaya, walang ibang sisisihin. Hindi po ba, ano? Kaya, kung wala kang Diyos sa buhay, saan ka pupunta? When disharmony comes, what will happen to you? What will happen to you? Mga minamahal na mga kapatid, kahit gaano kalaki ang iyong pag-ibig, sadyang ang pag-ibig ay masusubukan, dadaan sa mga hidwaan, pagtataka, pagtatanong, di ba? Yung mga may asawa dito, I guess marami sa inyo nag-isip, isoli ko kaya ito? Di ba? Iwanan ko kaya ito? Totoo naman yun, di po ba? Ano? Kaya nung merong binata, nagpunta sa akin sa Greenbelt, sabi niya, "Father, pagdasal mo naman ako. Gusto ko na mag-asawa." Tinanong ko kagad siya, sabi ko, "Bakit gusto mo mag-asawa?" Sabi ko, "Kasi Father, nalulungkot na ako." Agad-agad sabi ko sa kanya, "Totoy, huwag ka mag-aasawa." "Bakit naman, Father? At least ngayon, ikaw pa lang ang malungkot." Di ba? Di ba? Yung bang mga nag-asawa dito, masaya kayo palagi? Sinungaling. Di ba ba? Ha? Nung una lang kayong, sabi nga nila, parang awit sa misa yan Sa simula lang kumakanta ng papuri. Di ba ba? No? Sa simula lang. Papuri lang. Pero pag tumatagal, parang bata yan Lumalabas ang tunay na ugali. Di ba, no? Kaya, pag tumagal ang relasyon, nagbabangayan na, hindi ka na kumakanta ng papuri. Ano na kinakanta mo? "Panginoon, maawa ka." Di ba? Panginoon, maawa ka. Ganun na kayo, di ba? Hindi na kayo sabay nagsisimba. Dati, magkatabi kayo. Kahit mainit, dinidikit mo yung braso mo sa braso niya, di ba, ano? Ha? Nagtutubig ng pawis yun, pero okay lang, di ba?
Gusto mo, ama namin kagad, para hawak mo kagad, di mo ba? Ano? Ngayon, hindi. Maniwala ka. Ha? Sikip na sikip ang simbahan. Pwede pa sanang paupuan. Hindi pwede, kasi nilagyan ng bag ang pagitan. Ano ba? Di ba? Nangungumunyon ba yung bag na yan? Di naman. Oh. Tapos, pag dumikit yung asawa, kasi may uupo, sabi, init-init eh. Yan ang katotohanan, di po ba na? Mabuti kung hanggang Panginoon maawa lang kanta ninyo. Nauwi saan? Kunin mo, O Diyos. Yan ang katotohanan ng buhay. There is always a disharmony. Regardless how beautiful our beginnings. Regardless how beautiful our beginnings. Palaging may problema. Bakit? Inuuntog tayo ng Diyos. Para ano? Na ang ating pag-ibig ay hindi isang damdamin, kundi isang pagdidesisyon. You have to keep that in mind, that the love of God is never about feeling good. The love of God is never about what? Being happy. It is a decision to love in spite of. Ang Kwaresma ay isang mukha ng pag-ibig ng Diyos sa gitna na kung saan sira na tayo. We are loved by God when life was so harmonious, but in Lent, God is not only loving us, but giving His only begotten Son in a moment where there was disharmony in our lives. Kung kailan sira na. Di po ba, no? Mahirap talagang magmahal kapag ang minamahal mo, hindi na sinusuklian ang iyong pagmamahal. Kahapon, nagkasal ako. Alam ko, ang mahal ng kasalan doon. Diba? Ang mahal na magpakasal ngayon eh. Bakit? Ang dami ng paek-ek. Simple lang ang kasalan noon. Diba? Meron lang, may misa lang, nandyan lang ikakasal, isang ninong, may pari, tapos na. Ngayon, ang haba-haba bago magsimula. Bakit? Ang daming entourage. Ano ba mga papel nito mga ito? Di po ba? Ano? Pati batang ayaw lumakad, pinipilit palakarin. Di po ba? Ano? Mananabi ako, di ba? Nauso pa yung sarado ang pinto, di ba? No? Pati ikaw, excited ka. Maganda kaya. Di ba? Maganda kaya. Tapos sabi nga nung isang pari, nung binuksan daw yung, pangit naman pala. Di ba? Sabi, ano kaya? Ano kaya ang nakita dito? Di ba? Ano? Lakas tumawa. Di ba? Iumpog ka. Ang Kwaresma ay ano? Pag-aalis ng helmet. At maumpog ka. Upang mahalin mo ang isang nilalang, hindi dahil siya'y maganda, kundi dahil ikaw ang nagmamahal. Nagpicture kanina, kailangan may filter, di ba na? Nakakatakot yun, kailangan may filter, di ba ba? Ha? Meron akong 8 pamangking lalaki. Anong kabilin-bilinan ko? Wag na wag kayong manliligaw at kukuha ng girlfriend na hindi nyo na isamang maligo sa dagat. Bakit? Pag palagi nyo lang nakakasama yan sa restaurant, ay, nako, nakakatakot yan. Di ba, no? Yung maganda yung naligo kayo sa dagat, swimming pool. Ha? Para talagang walang makeup, di ba, no? Oo. Alam nyo, kahit pandemic, dumami ang kasalan. Sabi nung isang babae, tabi ha? Sabi, alam mo, Father, nung nag-face mask ako, ang daming naligaw sa akin. Ha?
Di ba? Sabi ko, tanggalin mo nga face mask mo. Kaya nung pandemic, pagkasal, tanggal ang face mask. Malay mo, mamaya, yan ba yan? Kasi naiiwan tayo doon sa panlabas. Ang Kwaresma ay isang pag-ibig, hindi dahil maayos, kundi dahil magulo na. Doon mo masusukat ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Kung inyong pakikinggan ang pagbasa sa linggong ito, nagkusa ang anak ng tao, nagkusa ang anak ng Diyos, na siya mismo ang nagsabing, ako na lang. Ako na lang ang maghahandog. Ang pinaghahandogan ba maayos? Hindi. Yan yung mga nagkasala. Yan yung mga nagkasala. Mga minamahal na mga kapatid, kailangan mo ang buhay ay may 3 yugto. Birth, death, and rebirth. Birth, death, and rebirth. Pinanganak ka, gumulo ang buhay mo, kailangang mamatay sa mga bagay na hindi dapat upang magkaroon ng bagong ikaw. Ng bagong ikaw. Di ba? Sumamang asawa mo sa prayer group kasi nakita niyang nagbago ka. Di ba, Sadyang ganoon. Sadyang ang tao ay naghahanap ng katunayan na ang kapwa ay pwedeng magbago. Lahat pwedeng magbago. Kaya lang, ang pagbabago ay pwedeng masama o mabuti. We have the freedom. And hopefully, the freedom we have made us a better person today than yesterday. Made us a better person today than yesterday. Whether you like it or not, even though time is short, time never stop. Hindi tumitigil, di po ba, Ayaw mong gumising, hindi naman titigil ang oras. Ayaw mong bumangon, hindi titigil ang oras. Tuloy-tuloy ang oras. Araw-araw tayong tumatanda, di po ba? We always grow older one day at a time, and we become weaker one day at a time. Ano po sabi ni San Agustin? The moment you are born, you start dying. The moment you are born, you start dying. We are created not to stay in this world, but hopefully to return to the bosom of our Creator. Hari nawa, dumating ang araw, na bumalik tayo sa piling ng Diyos. Bakit hari nawa? Kasi meron sa atin talagang hindi mauwi sa Diyos. Hindi niyo pwedeng sabihin, maaway naman ang Diyos. Oo, maaway ng Diyos. Mapagpatawad naman ng Diyos. Oo, mapagpatawad ng Diyos. Pero ang pinapatawad lang ng Diyos ay ang mga taong nagsisi. Sapagkat alam natin, ang tinutulungan lang ng Diyos ay ang mga taong tumutulong sa sarili. Di po ba? Mahalaga yun. Ang pagpapakabanal ay isang desisyon. Hindi lang yan pasimba-simba, hindi lang yan pa prayer meeting. Hindi. Merong pagbabagong buhay. Para mulat kayo. Mulat kayo. Ano sabi sa aklat ng mga awit? Life is only 70, 80 for those who are strong. Life is only 70, 80 for those who are strong. Maiksi lang ang buhay. Ako po ay 62 na. Hari nawa, maka-80 ako. Kasi kung 70, 8 years na lang ako. Di ba ba, Kung 80, 18 years na lang. Ano ibig ko sabihin? Yung 62, napakabilis. Yung pa kayang 18, di po ba, na-stroke ka pa. Ay, mas mahina na, hindi na po ba, Pero huwag kayong magagalit.
tinitingnan ko po mga mukha ninyo. Yung iba sa inyo, mas malapit na. Aba, yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Anong balak ninyo? Di po ba? Hello? Oo. Mag-isip ka. O para mas maintindihan ninyo, dito ka pinanganak, dito ka mamamatay. O, yan lang. Yan lang. O gusto mo magpaganong-ganon, hanggang dyan din na yan ang buhay. Di po ba? Dito ka pinanganak, o dito ka mamamatay, dito ka mahuhulog. Di po ba? Maiksi lang ang buhay. Ayaw mo dyan, dito, parehas lang, dito pa rin mahuhulog. Di po ba? Life is only 70, 80 for those who are strong. Some were given longer, but nobody stayed forever. Nakuha po ninyo? Wala! Wala! Lahat tayo mamamatay. Kaya, tingnan po ninyo, nasaan kayo? Ha? Kung kayo 40, dito na kayo. Pero maraming, 40, may pa bang 40 dito? Wala na, more than na. Ha? Yung mga 60, malapit na. Ay! Yung mga 70, ay! Malapit na. Ano pa? Yung iba nga, nangangapit na lang eh. Ay! Di ba? I hope naintindihan ninyo. Lent is a moment of grace where we are invited to put right what is wrong in our lives when this harmony is happening. You cannot expect others to change. Huwag niyong aasahan ng ibang taong magbabago sapagkat hindi mo sila mababago. Ano ibig sabihin? Si Judas nga kasama si Jesus hindi nagbago eh. Nakuha po ninyo? Kaya huwag mo sasabihin, magbabago. Hindi. Ang pwede lang baguhin ay sarili. Parents can never change the heart of their children. Why? Because children have their own choices and freedom. Yung mga mag-asawa, kahit anong pray over nyo dyan, ano po? Hindi yan magbabago dahil ang pagbabago ay kusang loob. Huwag nyong antayin na huling-huli na. Kinukwento ko kahapon, nung ako'y nagkasal, hindi po ako umaattend ng reception. Kasi ang hirap kumain sa kasalan eh. Yung bihis na bihis ka, kakain ka, dahan-dahan, ayaw mo magkadumi. Tapos habang kumakain ka, ang daming nagtatanong, di pa ba? No? Saan kayo naka-assign? Ano ba naman? Kakain ka na lang, dahil pa nagtatanong. Di ba? Ang hirap, no? Eh, sabi ko doon sa nanay, gutom na gutom ako. Sabi ko, Nay, pwede bang doon ako sa sulok? Para pagkain ko, alis na ako. Sabi nung nanay, sige, Father. Oh, ito namang matandang ito. Ha? Yun namang nakaupo doon sa presidential table, pinababa naman doon sa tabi ko. Ay, di wala din. Di kumakain kang ganyan. Dapat, di tumagal. Tapos, tanong ng tanong, saan ka naka-assign? Ay, tingin ko doon sa mga ninong at ninang, mga mayayaman. Ano po? Patawarin niyo ako, ang hirap ng parokya ko. Ay, di pinahirap ko ang kwento ng parokya. Hirap na hirap kami, ganyan. Baka magbigay eh, di pa ba, no? Baka naman makuha ka sa Abay, habang ako'y nagkukwento, naramdaman niyang mahirap talaga yung parokya. Sabi ba naman ng isa, ay, ang hirap, Father. Daming magnanakaw dyan. Ay, nagpantingal-ting ako. Mahirap kami, pero hindi naman magnanakaw yung mga tao ko. Hindi pa ako tapos kumain, binaba ko ng kutsara tinidor. Sabi ko sa kanya, hindi naman porke mahirap, nagnanakaw. Yung iba nga po, nakabarong magnanakaw. Ay, pagtingin ko sa kanya, nakabarong siya. Hindi ko na mabawi, di ba ba? Ay, di nagpaalam na lang ako. Sabi ko, una na po ako. Kahit hindi pa ako tapos kumain. Ang sabi ko lang sa kanya, alam po ninyo, kahit gano'n kayo kayaman, hindi kayo pwedeng bumili ng ekstrang oras
para dagdagan ang buhay ninyo. Oh, grabe, drama, ano po. Tapos sabay alis. Alam nilang nagalit ako. After 1 year, sa parokya, pinasundo ako. Sabi, Father, pinasusundo ka po ng amo ko. Sabi ko, anong meron? May sakit po. O ano ngayon? Diba? Gusto po magpapahid ng langis. Ha? Nasaan ba ang amo mo? Nasa Makati Med po. Naka-confine. Sabi ko, kilala kong pare doon. Umuwi ka na. Tawagan ko yung pare. Father, gusto po kayo. Bakit ako? Parehas lang naman ang langis na gagamitin. Father, gusto po kayo Hindi na po kasi maganda kalalagayan. Sabi ko kung ako babapahid, bababuhay. Sungit, no? Sabi niya, kayo din, Father, pag namatay. Hindi napilitan ka, sumama ko. Pagpasok ko doon, naku, hindi ko kilala. Payat. Tapos, Christmas tree kung tawagin. Ano yung Christmas tree? Ang dami na nakasukso, ang dami na nakasabit. Ano po? Ang dami na tit. Ang dami na. Sabi ko, sino, are? Sabi nung gisingin po namin. Wag na, para mabilis. Dasal. Amen. Nagising. Father. Sabi ko, oho. Sino ba kayo? Ba't niyo ako pinatawag? Sabi niya, naka-oxygen yun. Sabi niya, magkasama po tayo sa isang kainan. Naku, ang hirap nun. Bakit? Wala nang ginawa ang tao kundi pakainin ng pare. Di po ba, no? Wala nang paring namatay sa gutom ngayon. Alta presyon. Kasi wala kang ginawa kundi pakainin. Di po ba, no? Saan po? Sabi niya, isang kasalan. Iilan lang yun. Ilan lang yung kainan sa kasalan. Ako po yung nagsabi na mahirap ang parokya ninyo. Yung marami magnanakaw. Naalala ko. Sabi ko, gusto ko sabihin, ano ngayon? Siyempre, hindi ko sinabi, di ba? Pari, di ba? Father, kaya ko po kayo pinatawag kasi humingi po ako ng sorry. Tapos umiyak. Napaiyak na ako. Diba, no? Talaga. Kahit gano'n kayaman. Ano nangyari? Pagkatapos ng kasalan daw, ilang buwan, sumakit ang tiyan, nagpa-colonoscopy, nalaman may colon cancer. Stage 4 kagad. Ganon kabilis. Tayo pa man din, takot tayo magpatingin sa doktor, di po ba, no? Baka kung ano makita sa atin, Father, pray over mo naman ako. Kasi pupunta ako sa doktor. Ano ngayon? Sana, Father, walang makita. Ba't ka pupunta sa doktor kung walang makikita, di ba? Pagdasal mo, may makita. Ano ba nararamdaman mo? Masakit. Pagdasal mo, kasi pag walang nakita, cancer yan. Di ba? Di baliktad, sana may makita, Takot tayo. Sabi nga doon sa isang may sakit malala na pumunta sa doktor. After 3 days, pinuntahan ng doktor. Sabi ng doktor, anong gusto mo? Mabuting balita o masama? Diba? Sabi ng pasyente, yung mabuti naman, Dok, yung mabuti naman. Ayon sa pagsusuburi, 7 araw na lang ang buhay mo. 7 araw na lang. Miyerkules ngayon. Ano pong masamang balita? 7 araw na lang. Miyerkules ngayon. Nagsimula ang bilang nung Lunes. Ganun kaiksi. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Yung iba napipikon sa akin pag sinasabi kong, may kaaway ka. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog kasi iniisip mo yung kaaway mo. Di ba? Apektado tayo.
May nangutang, hindi nagbabayad, tapos galit pa. Di ba, ano? May talagang nasisira yung harmony ng buhay mo. O, gagawin mo ba yung dahilan para masira lalo ang buhay mo? Hindi. Anong sinasabi ko? Pag mayroon ka kagalit, nagsasalita na masama, huwag ka sasagot. Anong gagawin? Tingnan mo ng mata sa mata. Ganun lang, mata sa mata. Hayaan mo magdadakdak. Ngumiti ka. Lalo magagalit yun kasi ngumingiti ka, di ba ba na? Ngiti ka pa rin. At ayaw tumigil, huwag mong hahayaan ang kalooban mong masira. Pagkatapos niyang magsalita, kung hindi man siya matatapos, ngumiti ka. Huminga ka malalim. At sabihin mo sa sarili mo, mamamatay ka rin. Bakit? Meron ba kayong meron ba kayong naging kaaway na habang buhay? Wala. Wala. Magsabi kayo. Walang sino mang presidente, emperor, na gumawa ng kalokohan na habang panahon buhay. Wala. Di po ba? Wala. Pero mas maraming mabuting taong namatay sa sama ng loob. Di ba? Kasi pinipilit nilang baguhin ang mga taong katulad ni Judas na hindi naman nabago ng Diyos. Di ba na? So, pag kayo i-attend sa prayer meeting, may nakita kayo hindi maganda. Dahilan ba yon para hindi na umattend? Hello? Seryoso yung tanong ko. Pag kayo'y pagkatapos ng LSS, CLS, ano ba? CLS. Pagkatapos nun, ang saya-saya, attend. Tapos, mamaya wala na. Di ba? Ano nangyari? Ano nangyari? Dahil may nakita kang hindi mo gusto? Mga minamahal na mga kapatid, hindi porke nakita mo si Judas kasama ni Jesus, pati si Jesus iiwanan mo na. Hello? Intindihin niyo yung sinasabi ko. Kung may nakita kang Judas na kasama si Jesus, pati ba si Jesus iiwanan mo na? Hindi. Bakit hindi tayo nagpapatuloy, hindi tayo dumadami? Ang dami nating CLSS. Kasi, yung mga umattend, nawala na. Mabuti sana kung na mga matay na, hindi pa ba, ano? Hindi naman. Tinamad lang. Bakit? Bakit ko po sinasabi ito? Kung ang Diyos ay inaayos ang iyong buhay, sa anumang pamamaraan, CLSS, ano pa, recollection, ano pa, retreat, magsabi kayo, yun ay isang biyaya na hindi dapat naiiwan sa iyo. Dapat sinishare mo. Meron tayong tungkulin bilang isang mananampalataya. 3 tungkulin, itanong ninyo. Lalong-lalo na yung malapit na dito. Ha? Tanong ninyo, ha? 3 tungkulin. Ano yon? We have the obligation to worship God. We have the obligation to share the gospel. We have the obligation to serve the poor. Hello? Baka akala ninyo, pagdating sa langit, wala. Tatanungin kayo doon, nagawa mo ba ito? Di po ba? Kaya nga sa 10 utos ng Diyos, ang 3 unang utos, tungkol sa paglingkuran ang Diyos. Dapat wala kang ibang Diyos maliban sa Kanya, na hindi mo gagamitin ang pangalan ng Diyos sa pagkakasala at huwag kang makakalimot na magsimba sa araw ng pangilin. You shall have no other God besides Him. You shall not use the name of God in vain, and you must keep Sabbath holy. The 3. First commandment
is to fulfill the worship of God. We must preach the gospel. Palagi ko yan sinasabi, kailangan bang ako'y magsasalita? Magsisisi ka! Hindi. Kailangan ba ako magli-lead ng prayer meeting? Hindi. Anong palagi ko sinasabi? Live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Live your life well because you might be the only Bible people are reading today. Do not entertain the thought that people are not watching you. Sa dami ng mga marites ngayon, binabantayan ka. At hindi nyo alam na sa isang maayos na pamumuhay, may ibang buhay na naayos din. Kinukwento ko rin kahapon na ang alin, merong isang babae na nagsimba sa huling pagkakataon dahil magbibikti siya. Dumaan siya sa simbahan. At magsimba siya at sasabihin sa Diyos, Lord, sorry po, hindi ko na kaya ang problema. Pero ano nangyayari? Nung pumasok sa simbahan, yung isang nasa loob ng simbahan, nginitian siya. Nginitian lang, walang sinabi. Nginitian. Tinanong ko siya, ano sinabi siya? Wala, Father. Ngumiti lang siya. At hindi naman maayos ang kanyang pananamit. Ngumiti lang siya. At napahiya ako. Napahiya ako. At dahil doon, hindi ko tinilay ang aking pag-suicide. The story was shared to me 5 years after. Tinanong ko siya, nakikita mo pa ba yung ngumiti? Opo. Nasabi mo ba sa kanya? Hindi po. Ba't ayaw mo sabihin? Hindi na kailangan, Father. Ngumiti kayo. Ngumiti kayo. Lalong-lalo na yung mga magulang. Hindi pag kayo tinanong ng anak ninyo, sasagutin, ano na naman? Ano na naman? Tinuturuan ko yung mga nagsisimba, learn to say, I love you. Kasi hindi na nagsasabi ng I love you. Di po ba, no? Nagsasabi ba kayo? Hindi na. May mga magulang ba dito nagsasabi ba, I love you? Wala. May mga anak ba nagsasabi ba sa magulang, I love you? Wala na. Takot na takot. Bakit? Baka may kapalit. Di ba ba, no? Sabi nung isang anak na nagsimba sa Greenbelt, sabi niya, Father, ginawa ko yan, kinis ko si Mama. Sabi, Ma, I love you. Sabi ba naman, ano naman kailangan mo? Okay. Wala na, di ba? Kasi pati ang paglapit sa Diyos, kapag meron lang, kailangan. Nagsisimba lang kapag may kailangan. Nagdadasal lang kapag may kailangan. Mga minamahal mga kapatid, mabuti sana, after harmony, during this harmony, we still have the strength to gather ourselves so that we can have a repair. Pagka minsan, hindi na. Hindi na. Nangapit bahay ka, iniwan mo asawa mo. Di ba? Alam naman natin kasalanan ng makiapid. Tapos, kinuha mo pang babae, mas pangit sa asawa mo. Mas malaki yung kasalanan mo. Di ba ba? Nakiapid ka lang, pangit pa. Di ba? Talagang malaki yung kasalanan mo. Oh, ngayon na-stroke ka. Ayaw na nung kabit mo, isosoli ka. Di ba? Ha? Sabi nga nung isang misis, Father, alam ko ang aking sinumpaan.
Pero talaga ito, Father, pag-ibig na lang. Wala nang damdamin ito. Pag-ibig na lang. Minsan, Father, gusto ko talagang ihulog sa hagdanan ito eh. Bakit? Mabuti pa yung sakit, nakakabili ng gamot sa Mercury. Pero yung sakit, ay, mahirap. Di po ba, no? Mahirap. Kaya nga, habang maayos, maglingkod. Habang maayos, magpahayag ng mabuting balita. How can you serve the poor? Ano sabi doon? You feed the hungry, you give drink to the thirsty, you clothe the naked, you welcome a stranger, you visit the sick, you visit those who are in prison, you bury the dead. Itanong ninyo, ano po? Malapit na, konti na lang yan. Ano po? Baka wala ng panahon. Di po ba? Yung mga kalalakihan, bakit ba kailang matanda na sa nagsiserve as lay minister? Tingnan niyo yung mga parokya. Karamihan ng lay minister, matatanda na, no? One, two. Kailangan. Di ba? Ang tagal na bago makarating ni Kristo sa altar papunta sa tao kasi 1, 2. Totoo naman. Bakit hindi na nagko-communion sa bibig? Kasi nanginginig ng kamay eh. Oh, the body of Christ. Kaya ano nangungumunyan? Amen. Matanda na eh. Why wait when you are old? If you can serve, serve. Kung may boses ka, mag-serve ka sa choir. Di ba? Ang problema natin, kung sino yung walang boses, yun ang malakas ang loob eh, di ba ba? No? Lahat pang second voice lang eh, di ba ba? No? Totoo naman. Di ba? Meron lang komentaryo nang magbabasa sa atin, hindi naman maintindihan. O ba't hindi ka magbasa? Di ba? Ang dami-dami ninyo, oh. Sa dami yan, dapat hindi nagkukulang ang lingkod. Di po ba, na? Oh. Ay, kasi ayaw eh. Ha? Huwag niyong antayin na kayo ay may stroke. Di ba? Akala nyo, ha? Magpa-blood test kayo. Ano po? Para malaman mo, pag maganda, matakot ka. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, life is short and death is certain. Lent is a time to make a repair. Keep this in mind. Why I'm urging you to do something? Because what is the law? You cannot eat the fruit of the tree you just planted today. Kung ikaw ay magbabagong buhay ngayon, may mga bagay na gusto mong baguhin. Kung ano man ang babaguhin mo ngayon, bukas, hindi mo pa makukuha ang bunga. It takes some time. Nakuha po ninyo? Meron ba sa ating nagtanim? Kinabukasan, nakain kagad? Hindi. It takes time. According to psychology, it takes 5 years to develop a habit. Kaya kung gusto mo magdasal, dapat araw-araw sa 5 taon magdadasal ka para ang buhay mo, after 5 years, nagdadasal ka. 5 years? Oh, ilang taon na lang kayo? Baka patay ka na. Di ba? Mahirap yun. Reconcile. Begin at home. If you cannot love the people at home, then the love you have shown outside your homes are not really real love. Inuulit ko, kung hindi mo kayang mahalin ang mga kasama mo sa tahanan, ang pagmamahal na pinapakita mo sa labas ay pagkukunwari lamang. Bakit? Ay, yun nga kadugo mo, hindi mo mamahal eh. Di po ba, ano? Maiksi lang ang buhay.
Palagi ko po itong kinukwento. Ang alin? Dahil nung na-stroke ako, naintindihan ko ngayon ang kwento niya. Yung aming yumaong spiritual director na hindi sumama sa breakfast. Sinundo ko sa kwarto. Pagbukas ng pinto, bihis na bihis. Naka-Roman collar, itim, nakasuit, nakapantalo, nakatuck-in, nakamedyas. Ay talagang nagulat ako. Hindi nag-breakfast, tapos bihis. Sabi ko, saan ang lakad ninyo? Sabi niya, wala. Uy, ba't kayo nagbihis? Sabi niya, kasi kagabi, nahihirapan na akong huminga. O ano ngayon? Nagbihis na ako. Para pag nakita sa ay, patayin na. Ay, bihis. Diba? Maayos, no? Maayos. Kasi nung nandun ako sa ICU, sa emergency room, bago ilipat sa ICU, sabi nung nurse, Father, tatanggalin ko po ang pantalon ninyo. Hindi ka naman makagalaw. Kasi po, papalitan ko po ng diaper. Di ba? Hindi naman. Gusto kong imulat ang mata ko, gusto kong tingnan. Sino kaya ibang mga nakatingin? Di ba, no? At habang tinatanggal yung pantalon, di ba? Habang tinatanggal, sabi ko lang, Lord, makikita na nila. Darating yun. Darating yun. Do you think time will not come that you will become very vulnerable? Regardless how rich you are. Mayaman, mahirap. Pag nahihirapan ng huminga, parehas lang. Parehas lang. Pag mayaman, pag medyo kaya pa, English lang. Och, och, och. Pero pag masakit talaga, aray! Aray! Parehas lang. Mga minamahal. Akala nyo makukuha nyo sa arte? Hindi. Tumigil ka. Di ba? Parehas lang. Kinukwento ko nga kahapon Na alin? Nung una, pag kayo'y nagpapakolonoscopy, nilalabati ba kayo? Alam niyo ba yung labati ba? Ha? Lalagyan ng hose yung pit nyo na may tubig na may sabon, ibubuhos ng ganyan. Tapos, sabi niya, Father, pag kayo po ay nadudumi na, takbo kayo sa CR para 3 beses na ganon para malinis yung bituka mo. Noon, ngayon may pinapainom na lang. Di po ba, Na-imagine, di ba? Naka-short kang ganyan. Sabi nung nurse, Father, tayo po ay maglalabati ba? Para po bukas, pag pinasok po yung camera sa puwet ninyo, edi malinis po ang bituka ninyo. Sabi, opo. Naintindihan ko naman yun, opo. Father, maglalabati ba tayo? Opo. Alam ko naman, di ba? Tapos sabi niya, Father, babaan niyo na short. Parang dumikit yung short sa bewang ko Ayaw bumaba Ramdam niya na nahihirapan ako. Tapos sabi ba naman nung nurse, Father, babaan niyo na, huwag na kayo mahiya. Sanay na ho kami dyan. Ano sabi ko? Sanay ka, ako hindi. Di ba? Ang dami mo ng puwit nakikita ako. Tapos bago talaga may baba, talaga ang dami ko tinanong sa kanya, saan ho kayo nagsisimba? Ay, sa Kaintapo. Ha? Naliligaw ka ba sa Edsa Saray? Minsan po, ay! Bakit? Nagmimisa ako sa Edsa Saray noon Mahirap yung padi-padipa kang ganun, the Lord be with you. Tapos yung nurse nakatingin, ay, nasundot ko ng pet niya. Di ba? Magsabi nga kayo, all of these things will pass away. Dumating tayong hubad. Aalis tayong hubad. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, palagi kong pinagsasabihan yung mga nagsisimba, ayusin nyo ang damit ninyo. Ayusin ninyo. Nung una, tawag lang naman doon sa mga babae, midrib, di ba? Ngayon, crop top, parehas lang rin yun. Kita ang pusod. At tatanda na pa, crop top pa.
Kita ang tahi na cesarean. Pwede ba? Tapos pagkasalubong si Father, hinihila pababa. Ano? Di ba? Ayusin ninyo. Be decent. It doesn't mean you are fashionable, you're always decent. No! Be decent. Di ba? Mananabi ako sa mga babae. Kailangan ba talaga iladlad ang dibdib? Di ba? Magsisimba, nakaladlad ang dibdib. Minsan sinabihan ko isang matanda, Nanay, ano ka lang, nakaladlad? Pag nahulog si Jesus dyan, mahirapan ako. Masosuffocate si Jesus. O kaya yung mga nagsisimba ngayon, may takip na. Pero bakit mo kailangang iladlad? Di po ba, no? Ay, ano ba yan? Nung unang panahon, pag may punit ang damit, ay, mahirap yan. Di ba? Ngayon, gula-gulanit ang pantalon eh. Di ba? What have we become? Why are we allowing the world to change us? Maganda ang simulain. Huwag mo hayaang masira. Kailangan bang masira? Hindi naman. Di ba? Hindi naman. Pero kailangan mag-repair kapag may nasira. Pero kung wala sira, di maayos na lang, di po ba? No? My dear friends, my brothers and sisters, failing to sow the seed will end up in regret. Pag hindi mo binago mga bagay na dapat mong baguhin ngayon, baka sa huli, talagang meron ka pagsisisi lang. Di po ba, ha? Sa huli, pagsisisi lang. Yung mga diabetic dyan, member ng media, ha? Pinilit ka ba ng pagkain ay subo? Hindi naman, di po ba, no? Pero alam mo, katukso-tukso. Ha? Inaamin ko, paborito ko talaga dati ang Mango Bravo. Ano po? Yung cake na may, sarap. Sa Contis. Ay ngayon, yung mga walang hiya, talagang tutuksohin ka para, no? May mga demonyo talaga eh. Di ba ba? Pag nilatag na ganyan, in order ng ganyan, alam sinasabi ko, ay, nakatikim na ko niyan dati. Ganun na lang. Di ba? Kung ikaw ay diabetic at kumain ka ng bawal, huwag ka na magpiriprik. Tapos sasabihin mo, Lord, sana huwag tumaas, sana huwag tumaas. Ano ka? Gagawin mo pang mandaraya ang Diyos, di po ba? No? Pag kumain ka ng bawal, tanggapin mong mataas, di po ba? No? Ganun talaga. Wala. Ha? Ang mahirap sa atin, bakit pag tumatanda, lagiging pasaway, no? Nay, bawal sa iyan. Konti lang, anak, konti lang. Diba? Bawal nga ako sa inyo, konti nga lang. Diba? Nay, alam niyo naman bawal. May gamot naman eh. Diba, no? May mga magulang kayong ganyan. Pag hindi yung pinagbigyan, ang sasabihin, patayin mo na lang ako, patayin mo na lang ako. Grabe. Pag pinakain mo, sisingap-singap. Ano, Nay? Kaya nyo? Di ba? Ano ibig ko sabihin? Tayo ay produkto ng ating mga desisyon. Kaya kung hindi mo gagawin ang dapat mong gawin ngayon, ang aking paalala, dahil maiksi na lang ang panahon, baka sa huli magsisi ka pa. Magsisi ka pa. Lent is a time to put right what is wrong, to correct what is wrong, so that in the coming year, we will become a better person than yesterday. Walang bigla ang pagbabago. Walang magic. Hindi totoo yung pinag-pre-over kayo. In the name. Ay, kalokohan yun. Ano po? Sapagkat bahagi ang kooperasyon sa biyaya ng Diyos. Kung hindi ka magdadasal, ay, kawawa ka. Pero kung ikaw ay magdadasal, dapat gawin mo ang dapat gawin. Nakuha po ninyo?
Lord, sana naman bumaba ang blood sugar ko. Uy, kainin mo yung mga bagay na hindi bawal, di pa ba, no? Tingnan niyo ako. Mataba lang ako ng konti. 10 kilos lang ang taba ko nung ako'y na-stroke. Ha? Mananabi ako, Kuya Rex, ha? Oh. Kung yung payat na ito, na-stroke eh. Di ba, no? Aba, di ba? Kung kayo hindi mag-aayos sa inyo kinakain, huwag niyong antayin. My dear friends, my brothers and sisters, grace is enjoying the benefits we do not deserve. Pagka minsan, nabubuhay lang talaga tayo sa biyaya eh. Di po ba? And mercy is being spared from the punishment we deserve. Ang tawag doon ay habag. Nabubuhay lang tayo sa habag ng Diyos. Na sa gitna ng ating mga kahinaan at pagkukulang, hindi tayo pinaparusahan dahil kinahahabagan tayo. Pero hindi habang panahon yun. Kaya nga, nilunod ng Diyos ang mundo dahil napuno ang Diyos. Pero, nagkaroon ng panibagong simulain sa pamilya ni Noah. Bubuti ba ang tao? Hindi. Sadyang naghahanap tayo ng sakit ng ulo, no? Lent is an opportunity, again, to put right what is wrong, to correct what is wrong. And my dear friends, my brothers and sisters, we must take actions so that at the end, we will not end in regret. Anong sabi? If you sow sparingly, you reap sparingly. So, kung maiksi na lang ang buhay, mag-overtime. Mag-overtime. Gaano kaiksi? Hindi ko alam. Mas mabuti pang isipin mong maiksi na lang kaysa mahaba pa. Bakit? Sabi na sa aklat ng Kawikaan, wisdom begins when we know that our days are numbered. Wisdom begins when we know that our days are numbered. Pag alam mong bilang na, di po ba? Bilang na. Hindi sa pananakot. Itanong nyo sa inyong sarili, sa edad ninyo, ilang birthday na lang meron ka? Ilang birthday na lang? Ilang Pasko na lang? Di ba? Kung ayaw nyo tanggapin yon, ay, baka maiwan kayo. Kung hindi man kayo, ang inyong mga magulang, iyong mga magulang, ilang taon na lang sila. Kaya sinasabi ko yan palagi sa mga kabataan, maiksi na lang ang buhay ng mga magulang natin. Huwag na nating bigyan ng sama ng loob. Di po ba? Maiksi na lang. Babaunin pa ba nila yung sama ng loob pag sila'y pumanaw? Huwag na. Huwag na. Ako, galit na galit ako pag nagmimisa ako, na kung saan, yung mga naulila, habang nagmimisa ka, abay tatayo pa at pupunta sa kabaong at yayapusin yung kabaong, I love you! Shh! Tumigil ka dyan. Hindi na yan naririnig ng patay. Kailan mo sinasabi yung I love you? Pag buhay pa. Pag nakakarinig pa. Kailan mo niyayapos? Pag nakakaramdam pa. Hindi yung nasa kabaong, wala na, matigas na. My dear friends, my brothers, how we wish life is just about attending prayer meetings. How we wish life is only attending recollections, going to Mass. How we wish. But life is not like that. In the Gospel of Matthew, tinanong ba doon kung sinong mayaman, sinong mahirap?
Tinanong ba doon kung sinong nag-attend ng prayer meeting, sinong nagsimba? Wala. Nung pinaghiwalay ng Diyos ang kambing at ang tupa, pinaghiwalay niya kung sino? Kung sino? Ha? Yung nagpakain ng nagugutom. Ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? You cannot feed all the hungry people, but at least you can feed one. Feed one. Begin at home. Begin at home. Mahirap yung iba sa atin, ang sinishare lang ng pagkain, yung tira kahapon. Tira kahapon. Sa inyo ba, hindi ba kayo nagkakaproblema na uhaw kayo? Pagkuha mo ng pitsil sa tubig, ng pitsil sa rep, walang tubig. Bakit? Yung huling uminom lang, hindi sinalinan. Ang malamig lang, pitsil. Walang tubig. Di ba? Bakit? Ayaw nating kumilos. Ayaw nating kumilos. My dear friends, my brothers and sisters, I hope you're getting the point. If there is something to be repaired, repair it. Do not be afraid of death so that you can have rebirth. Life is short. Maiksi lang talaga. Pag tayo itinatama, huwag tayong magagalit sapagkat yan ay ikabubuti natin. Gusto natin sinungaling yung ibang tao di po ba? No? Hindi nga natin masabi sa ating kapwa, may muta ka. Di ba? Wala. Takot na takot ay mga Pilipino, may muta ka. Di ba? Kaya anong gagawin mo? Punas ka ng bunas sa mata mo, hari nawa, magbunas siya sa mata niya. Hindi. Nagdugo na yung mata mo, may muta pa rin siya. Di ba? The late Father Eric Santos. Ano sabi ni Father Eric Santos? Ha? Para daw hindi masakit na sabihin na may muta yung kausap mo, sabi niya, may muta ako? Sasabihin daw ng kausap mo, wala naman. Inggit naman ako, ikaw meron. O di? Kaibigan ko, maagang namatay. Di po ba na? He has a way of telling people na hindi masakit. Pinasundo siya ng mga magkakapatid. Bakit? Yung nanay nila kailangan nang iuwi galing sa hospital. Nasa hospital. Sinabihan na ng doktor, iuwi nyo na nanay nyo. Wala na tayong magagawa. Ha? Bumibigay na yung kanyang mga organs. Uwi nyo na para sa bahay nyo na lang alagaan. Pinuntahan siya ni Father Eric. Nay! Kumusta kayo? Sabi daw ng matanda, okay naman ako, Father. Hindi ko kayo okay, kaya nga kayo nasa hospital. Di ba? Mahilig tayo sumagot ng okay. No? Kumusta ka? Okay ako. Hindi ka nga, kung okay ka, dapat maayos ang mukha mo. Di ba? Ay, hindi ko kayo okay na. Ay, Father, talaga? Ano po ang kalalagayan ko? Ano sabi ng doktor? Sabi ba naman ni Father Eric, alam nyo, Nay, nanonood kayo ng Marimar? Inabot nyo yun, Marimar. Father, gustong-gusto ko yung Marimar. Ay, alam nyo, Nay, sa kalalagayan ninyo, hindi nyo na matatapos. Ganun kaiksi, ganun kasimple, di ba? No? Kaya pag may kaibigan kayo hindi magandang kalalagayan, nanonood ka ba nito? Hindi mo na matatapos. My dear friends, my brothers and sisters, I'm sorry if there are things I have said that have hurt you. But sometimes we need to be hurt. Ano sabi ng mga doktor? I have to wound you so that I can heal you. Yun ang mga ng mga surgeon, di ba? Yung mga nag-oopera. Ayaw ko mang sugatan ka, pero kailangan kang sugatan para ikaw ay gumaling. That's a fact. That's a truth. You have to tell your children what is wrong with them. Pag tinatanong mo, bakit hinahayaan mo ang ganyan ng anak mo? Father, baka magalit. Ay, nako. Hindi bali nang lumuha ang inyong mga anak ngayon,
habang sila inyong itinatama, kaysa pagdating ng araw, kayo ang luluha ng dahil sa kanila. Hello? Inuulit ko, hindi bali ng lumuha ang inyong mga anak ngayon habang sila inyong itinatama, kaysa pagdating ng araw, kayo ang luluha ng dahil sa kanila. Maiksi lang ang buhay. Pwede naman tayo nakangiti. Pero bakit kailangan nating paluhayin ang bawat isa sa ating mga pagkakamali? Ang pagbabago ay nangangailangan ng panahon. It takes time. How long, I do not know. It takes energy. Because sometimes, waiting for the best is frustrating. For better cropping, you need to invest not only to yourself, but to the people around you. Gusto mo ng mabuting anak? Aba, piliin mo ang kaibigan ng mga anak mo. Piliin mo. Meron kaming pamangkin. Ang liit-liit. Ha? Bigla nagsabing, fuck you. Saan natutunan ito? Saan natutunan? Di ba? Ay, nako. Hindi nyo alam kung paano pumapasok ang demonyo sa ating mga buhay. It takes lots of prayers. Unless the Lord bless the words of our hands, we will all labor in vain. Kung hindi tayo magdadasal, ay, ano na lang ang ating kinabukasan? Ano na lang ang mangyayari sa atin? Kaya nga sabi ni Saint Benedict, ora et labora. You pray while you work while you pray. Hindi pwedeng, hindi tayo nagdadasal. Hindi. Ang pagdarasal ay dalawang uri, public and private prayer. Ano yung public? Ito, this is a public worship. Pag nagsimba tayo, this is a public worship. Pag umattend ka ng prayer meeting, public worship. Pag mayroong Black Rosary, public worship. Pag Bible study, public worship. Yun ang public worship. Ano yung private prayer? Yung sabi ng Diyos, pag ikaw ay magdadasal, pumunta ka sa kwarto mo, magsara ka. There are private prayers. There are private prayers. Yung kausap mo ang Diyos na ikaw lang. Kailangan ba nagnunubina ako? Kailangan ba kumakanta ako? Hindi. Maupo ka doon. Ano sabi ni San Isidro Labrador? Pag siya'y nagdadasal, upo lang siya at sasabihin lang niya sa harapan ng Diyos, Lord, nandito po ako. May ginagawa ba siya? Wala. Pagkatapos niya magdasal, ano nangyari? Hindi ko alam. Sasabihin lang niya, Lord, aalis na po ako. May nabasa ba kayo tungkol kay San Isidro Labrador? Wala. Pero naging santo. Di ba? Wala. Ano sabi ni San Francisco de Assisi? Ang pagdarasal ay parang pag-upo sa harapan ng fireplace kung saan wala kang ginagawa para maging mas mainit ang nararamdaman mo. Kung gusto mo mainit, di lumapit ka. Di ba? But you sit, you do nothing. Do you need to sing? Hindi. Do you need to kneel? Hindi. You sit and allow the warmth of the flame to engulf you. Mga minamahal na mga kapatid, naiiwan tayo sa doing rather than being. We are human being. We were created as human being. We are not created as human doing. We are human being. Our value is not dictated by what we can do, but what we have in our hearts. As I always say this, hopefully later on you will realize the truth.
that what matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Inuulit ko. What matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Ano man ang pera mo, mahuhulog yan. May kotse ka, may bahay ka, sabi ng inanoint ko, ang laki-laki ng bahay sa Alabang. Sabi ko, nasaan po? Nasa kwarto po. Oh, nakaupo sa wheelchair. Kwento. Tapos sabi niya, tingnan mo, Father, ang laki ng bahay ko, no? Sabi ko, opo. Mas malaki pa nga ito sa simbahan ko, eh. Tapos sabi niya, sayang ang laki, Father. Hanggang dito na lang ako sa 4 na sulok ng kwarto ko. I cannot even stand from my own wheelchair. Darating ang araw. Kaya habang malakas, kumilos. Pag kayo ay matampuhin na, matanda na kayo. May nagsabi, totoo yan. Totoo talaga yan. Pag kayo matampuhin na, matanda na kayo. Ano po? Kaya pag inyong mga magulang ay matampuhin na, matanda na. Pag matanda na, ano ibig sabihin? Malapit na. Yan. Diba? Para simple. Para mayroon malaki maalala sa recollection na ito. Ano po ba? Pag nakita niyo ako, malapit ka na. Di ba, ano? Ha? Kasi hindi naman talaga tayo habang panahong malakas. Hindi tayo habang panahon. Life is short and death is certain. If there is time to love, love! Love more! Ay, nako. Pag kayo'y maiiwan sa kung ano sasabihin ng inyong kapwa, magiging malungkot kayo. Ha? Mahirap yung inaayos natin ang sarili natin dahil lang sinasabi ng kapwa. Sabi, oy, ang ganda ng gupit mo. Diba? Ay, nagsabi kaaway mo. Hindi mo pinapansin. Igit ka lang. Pero sabi ng kaibigan mo, ay, ba't ang pangit? Oh, gulong-gulo ka ngayon. Bakit? 2 oras ka sa parlor eh. Diba? Apektado tayo sa sinasabi ng ibang tao. Sana maapektuhan tayo sa sinasabi ng Diyos. Ano po? Sabi nga doon sa Greenbelt, meron kaming ball ng Bible passages. Lahat ng tao dumadaan doon. Ay, hindi ito. Ay, hindi ito. Ay, ito ang message ni Lord. Ito. Namimili. Anong ginawa ko? Sabi ko, ilagay mo itong passage na ito, isama mo dyan. Ano po yun, Father? You fool! I will take your life tonight. Tingnan natin. Simula nun, wala na kumuha. Ay, di na wala na yung ball, di ba? Kasi mahilig lang tayo sa magandang balita. Pagkaminsan, yung pagtatama ng ugali ay mas magandang balita. Di po ba, no? Bawal sa iyo yan. Tapos, pag kinain niya, huwag kang magagalit. Di ba? Basta sinabi mo, di ba? No? Hindi yung pareho kayong diabetic. Sabi, masarap yan. Gusto mo kainin niya para kain ka rin. Di ba? No? Grabe. Again, my brothers and sisters, at the end, Matthew 13:12, for whoever has, to him more will be given, and he will have abundance. But whoever does not have, even what he has, will be taken away from him. Ay, malungkot yun. No? Kung kikilos ka, makikipag-cooperate ka sa biyaya ng Diyos, ipagkakalob sa iyo ng Diyos ang iyong pangangailangan. Dadagdagan. Ngayon, kung ikaw ay hindi, gagawa ka ng kasalanan, hindi mo babaguhin ang iyong buhay,
pati yung meron ka, mawawala sa iyo. Simple lang. Lent should open our eyes to see the reality of our lives. To see the reality of our lives. Again, maiksi lang ang buhay. Mabuti na lang, nabigyan ako ng pagkakataon after 22 years na makatanaw ng utang na loob kay Giselle. Di ba ba? Di ba? How we hope there will always be a second chance. How we hope. How we hope. But it will never be that way always. Kaya kung hindi mo mamahalin ang iyong mga magulang ngayon, baka wala ng pagkakataon. Kung hindi mo aayusin ang buhay mo ngayon, baka wala ng pagkakataon. Kung hindi mo aayusin ang iyong pagkatao ngayon, baka wala ng pagkakataon. Di ba? Anong sabi ko? May mga natulog kagabi na hindi nagising ngayon. May mga nagising ngayon na baka hindi na umabot mamaya. Hari nawa, hindi ikaw. No? But who knows? Who knows? Di po ba, no? Kaya nga, pag natulog ka mamayang gabi, magbihis ka. Magbihis ka. Oh. Sabihin mo yung sa asawa mo kung bakit mo yung ginagawa. Tapos, pagkatapos mo magbihis, ganyan. Tapos sabihin mo ka dyan, you know, I love you so much. I will miss you. I pray that you will continue to love me. Grabe. Tapos sasabihin ng asawa mo, bakit ka nagpapaalam? Feeling mo ba mawawala ka na mamaya? Ang sagot mo doon, hindi. Feeling ko ikaw. Di ba? Palaging ako na lang? Di ba? Ikaw naman. Walang nakakaalam. Di ba? Walang nakakaalam. Sabi nga na isang kaibigan, nagmamaster siya. One time, pumunta siya sa akin, iyak siya ng iyak. At sabi ko, ba't ka umiiyak? Kasi wala akong ginawa kundi pumasok sa school. Pagkatapos ng klase, umuwi. Hindi man lang ako nakipag-ugnayan sa mga katabi ko. Ba't ka umiyak nga? Kasi yung katabi ko, kahapon nag-suicide. Hindi ko man lang nalaman na mayroon pala siyang malalim na problema. Ang hirap, no? Sabi din ng isang nanay, sabi niya, I didn't know that my son has a problem. Ano nangyari? Tumalon sa kondo sa Sirendra. Successful. Hindi ko man lang nalaman na may problema ang akin. Bakit tayo hindi natin nalalaman? Kasi kadalasan wala tayong pakialam. Maraming nagsisimba na hindi mo lang tinanong sino ang katabi. Asawa ko yan, Father. Ay, yung isa, yung kabila. Wala. Bakit? Masyado tayong kanya-kanya. Ilan sa inyo talaga magkakilala? Ilan sa atin ang may lakas loob na magtanong, taga saan ka? Sa mga simbahan natin, kahit nagsisimba, walang pakialam. Diba, no? Feeling natin, ang pag-akyat sa langit ay kanya-kanya. Hindi. Sapagkat ang tanong ay, nagpakain ka ba na nagugutom? Sino? Nagpainom ka ba na nauuhaw? Sino? Binigyan mo ba ng damit ang mga hubad? Sino? Dinalaw mo ba ang may sakit? Sino? Dinalaw niyo ba ang mga nakakulong? Sino? Tinanggap niyo ba ang estranghero? Sino? Di ba? Pagkaminsan, dahil tayo nagkagalit,
ang sariling tahanan, we create strangers among ourselves. Di ba? Pag nagkasalang anak, sasabihin ng magulang, simula ngayon, patay na ang anak ko. Dahil lang sa kasalanan? Di ba? Hindi ka ba nagdadasal na sana magbalik loob? My dear friends, my brothers and sisters, hopefully, I made it clear to you that Lent is not simply about sin. It is about the love of God in spite of the many sins we have created, in spite of the many failures, in spite of the misgivings. Lent is about the love of God when life becomes disharmonious. Lent is a season of hope. Nagbibigay ito ng pag-asa. Sapagkat habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa. This is a season of second chance. For some who are much older, whether you like it or not, we have to do an overtime. Di ba? Sabi nung isang misa sa patay, Father, iyakan doon sa misa eh. Sabi naman, Father, sana pag may namatay, sabay-sabay na lang. Sabi ko, bakit naman? Parang wala nang iyakan na ganito. Sabi ko sa kanya, Nanay, hindi naman maganda yun. Inimbitahan nyo lang akong magmisa, sasama nyo pa ako. Di ba? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating. Kaya hindi tayo sabay-sabay aalis. Di pa ba, no? Pero hari nawa, magkita-kita tayo sa piling ng Diyos. Di pa ba, no? Yun ang mahalaga. Magkita-kita tayo. Oy, nakita kita sa Oasis. Di ba? Oh, di ba, no? My dear friends, life is short and death is certain. Judgment will come depending on how we live our lives. Ano ang utang ng loob? Ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Inuulit ko, ang utang na loob ay hindi nababayaran. Ang utang na loob ay tinatanaw. Tumatanaw ako ng utang na loob. Sana naintindihan niya, no? Kanina ko papaulit-ulit na sinasabi, hindi pa ba? No? Again, my brothers and sisters, thank you. And I pray that God will really touch your lives. Allow me to pray for you. Sa ngalan naman ng Espiritu Santo, Ama namin pagmali, dinudulog ko po itong iyong mga anak. Kilala mo sila, Panginoon. Hindi isang aksidente na sila ay naririto. Kayo ang tumawag para sa kanila. Hinango mo sila sa iba't ibang bahagi. Alam mo ang kanilang mga pinagdaanan at pinagdadaanan ngayon sa buhay. Nasaksihan mo ang kanilang mga pagtawa at pagluha, kahinaan at kalakasan, kabiguan at tagumpay. Panginoon, batid mo rin ang kanilang mga pangarap. Hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa kanilang mga mahal sa buhay. Idinudulog ko po ang bawat isa sa kanila. Panginoon, hipuin mo sila. Nawa po'y biyayaan mo sila. Nawa po'y patuloy mo silang ingatan. Ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. Patuloy mo silang pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, at kung sino man dito may karamdaman, pagkaluban mo ng kagalingan. Panginoon, kahit cancer, kahit anong karamdaman, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus na taga Nazareth, pagalingin mo po sila. Panginoon, nawa po'y patuloy mo silang gabayan sa kanilang mga iniisip at ginagawa. Kung mayroon man silang pinagdadaan ng suliranin o problema, tuwangan mo sila, Panginoon. Alisin mo ang kanilang mga pagkatakot at pangamba. Dagdagan mo po ang kanilang mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Idinudulog ko na rin ang kanya-kanya nilang mga pamilya saan man naroroon.
Kung mayroon mang hidwaan, sama ng loob, pagtatampo, pagkagalit, dala ng pagkukulang o pagkakamali ng sino man, nawa po'y mayroong kaayusan, mayroong kababaang loob, upang ang iyong biyaya ay kanilang maranasan. Kayo na po ang magkaloob sa kanilang mga panalangin, nawa po ang pagtitipon na ito sa araw na ito ay isang araw ng puspos ng pagpapala at biyaya. Mayroong paglago sa pananampalataya, sa paglaki na pag-ibig para sa iyo. Batin mo po ang kanilang mga panalangin, nawa po sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo po ng mahal na Biren. Gayon din sa San tapat niyang esposo, pagpalain mo po ang bawat isa, kasama ang kanilang mga pamilya, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Brothers and sisters, let's praise and thank the Lord for giving us Father Day Concepcion. Father, Oh. alam ko tumanaw ka ng utang na loob, pero sana makabalik ka dito kahit hindi ka tumanaw.